Parang kaawa-awa na talaga ang ginagawa nila sa Mindanao, partner. Hindi biro ito, partner, no? Ito, DBM, kinwestiyon kung bakit mababa ang budget ng Mindanao sa 2026. Kinwestiyon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang mababang alokasyon para sa Mindanao sa ilalim ng 2016 proposed national budget. Sa budget briefing sa Kamara, giniit ni Rodriguez na higit 26 million ang naninirahan sa Mindanao, katumbas ng mahigit 20% ng populasyon sa bansa. Dagdag pa niya, nasa 18 to 19% ang kontribusyon ng rehiyon sa GDP sa Pilipinas. Ngunit patuloy na bumababa ang pondo nito mula 2022 hanggang sa susunod na taon. Ani Rodriguez, dapat isama sa budget ng Mindanao o isama sa budget ng Mindanao ang malaking bahagi ng pondong inilaan sa Central Office na naging pugad aniya ng pork barrel ng gabinete. Paliwanag naman ni Budget Secretary Amenah Pangandaman, nakalaan sa Central Office ang ilang proyekto gaya ng 4Ps, AX, Social Protection Program at mga school building projects ng DepEd. Ayon kay Rodriguez, hindi makatarungan na pababa ang budget ng Mindanao kada taon. Partner Banong, isang maikling komento. Maikli lang to, partner, ha. Tanong ko sa mga taga Mindanao, nanalo ba sa inyo yung mga bataan ni Marcos? Gusto nyo na malaking pondo, talo naman sa inyo. Alam niyo po, mapaghiganti tong gobyerno na to, no? Right. Kung natalo, siguro talo kami sa inyo, bit namin kayo bibigyan ng malaking pondo. Kaya nga, pero tama pa rin 'yan, no? Alam niyo na po ngayon na sino po yung concern sa inyong mga taga Mindanao. Yung galing din ng Mindanao kasi alam nga naman pabayaan nila. Matagal na po ang Mindanao kaya alam ko kung bakit ang Mindanao solid eh. Matagal nang walang presidente Mindanao. Lagi mga partner. Buhat nung pinanganak ako, Luzon yan, partner. Wala pong Bisaya, wala pong taga Mindanao. First time si Tatay Digong. Buhat pinanganak ako, isa-isayin lang natin, mabilis lang, partner. Marcos, Sige. taga Ilocos. Si Cory, taga Tarlac. Si FBR, taga Pangasinan. Ito si Erap, taga San Juan, taga Maynila. Ito, tapos susunod si Gloria, taga Pampanga. Tapos si Pinoy, taga Tarlac na naman. Duterte. Ang tagal, partner. Kaya nakita nila yung ganito pala pag merong presidenteng galing na Mindanao na nabibigyan tayo ng pahalaga, partner. Kaya kayo po mga taga Mindanao, kung hindi man taga Mindanao mismo, no, ang iboboto ninyo yung may concern talaga sa taong bayan, partner. Correct. Partner Bimar. Alam niyo mga partner, ito yung siguro ang nakita ko or nakita ng taong bayan na dahilan kung bakit ang pagboto ng mga Pilipino regionalistic, mahilig tayo yung kababayan ko yan, iboboto ko yan. Parang ganun ang nangyayari sa atin. Dahil siguro sa isipin na ganito, ay dadugtong ko na rin doon kay partner Buds. Ngayon ko lang din na-realize, tama ang sinasakang observation ni partner Buds, no? First time pala ang nanggaling Mindanao, Barting South ng ating bansa, no? Sa Mindanao lang ang puro pala Luzon lahat ang pinanggalingan ng ating mga namuno sa ating bansa. Mantsakin yung mga kapartner, kung ibabalik natin ng history, babalik rin naman natin ang pagkakataon, kung puro naman taga Visayas at Mindanao ang namuno sa ating bansa, hindi mga taga Luzon, ano kaya ang itsura ng ating bansa ngayon? Di ba napakaganda siguro? Ito ko lang naman, although hindi na mangyayari kasi tapos na ang panahon. Ito yung kanina pa natin napapag-usapan ng mga partner na mayroon tayong duda kasi katulad nun, magbabawas si BBM. Saan kukunin yon? Saan papunta yon? Kasi dito, yung Mindanao, dihamak na napakalaki ng lupa ng Mindanao at kung proyekto at mga products
ang kinabang ng buong Pilipinas, napakalaki na nanggagaling sa Mindanao. Ngunit dahil nga sa itong napakatalamak ng politiko dito sa ating bansa, pinopolitika pati yung budget, maraming nadadamay na disinsana, mas dapat doon nakatuon ang paggalingan ng ating gobyerno. Dahil nga sa may presidente tayong mapaghigante, no? At hindi nasunod yung kanilang mga kapretsyo sa pamamagitan ng mga pagboto, ito ngayon pinaparusahan niya yung buong Mindanao, which is nakakalungkot kasi hindi ito yung pangulo na deserve ng mga Pilipino, lalo na dyan partikular sa Mindanao, mga partner. Sayang lang, Partner, ano? ihabol ko lang. Kita Sige, niyo yung partner. Mindanao Railways, di ba? Sayang na sayang yung Mindanao Oo. Railways na yan. At Partner. saka yung saka yung tulay dito sa may diversion road ng Davao City, partner, mismo sa Davao City na hindi na ipagpatuloy din dahil pinatigil daw ni Bongbong Marcos. Ito ngayon talaga? sana Napatigil yun? napapakinabangan na ng mga taga Davao at sana walang traffic na nararanasan dyan sa diversion road. Although hindi naman ganun kalala ang traffic dahil nagkakaroon lang ng traffic kapag mayroong tinatawag na rush hour. Pero kapag hindi rush hour naman, hindi naman traffic. Pero sana na ipagpatuloy yan. Hindi yun na nga, partner. Tulad nito, itong nirereklamo ni Congressman Rodriguez, bakit pababa ng pababa ang tawag dito, pondo para sa Mindanao. Maraming salamat po kay Madam Tess na nabigay sa atin ng pakulay. Partner Badong, baka meron kang paidagdag. Okay na. Okay na, okay. Magbasa tayo ng mga komento, partner. Ito. Nanay Titay TV, pati OFW binaliwala ni BBM. Grabe, no? Talaga ito talaga yung kitang-kita natin yung pagmamahal ni Tatay Digong sa OFW, tsaka proud na proud. Yung mga OFW talaga proud na proud sa presidente natin. Sila mismo nagkukwento, partner, na yung lahat ng amo nila, lahat ng mga dayuhan, yung mga tao ron sa lugar na pinagtatrabahuan nila, kilalang kilala si Tatay Digong at proud na proud sila na ipagmalaki na yung presidente natin, si Tatay Digong, no? Ngayon, hindi mo maipagmalaki, partner. Baliktaran sa presidente ngayon, partner. No? Kabaliktaran. Kung noon, OFW ka, hinahangaan ikaw mismo na namamasukan sa ibang bansa o sa ibang lahi at naririnig mo mismo sa amo mo na ang galing ng presidente nyo. Napakagaling, napakatapang. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng presidente, pero ngayon, partner, pinagtatawanan na po tayo ng ibang lahi. Partner, babasahin ko yung comment ni Josie Amarilla. Sabi niya, dapat yung taxes natin dito sa Mindanao, dito na lang sa atin, huwag nang ipasa sa Manila. Maliit naman pala yung balik sa amin dito sa Mindanao. Alam nyo, mga kapartner, naalala ko lang, yung kakaupo lang ni Tatay Digong noon, narinig ko na yata yung yung magparlamentary na lang tayo kasi 'di ba? Kung halimbawa, kanya-kanya na tayo, yung bayan natin, yung syudad o yung probinsya, kanya-kanya na lang sila. Kumbaga, kung anong kinikita ng isang probinsya, doon na lang sa kanila mapupunta. 20% na lang ang mapupunta sa national. Which is, nako, pag nagkataon mga kapartner, kung lumusot yun noon na mga kagustuhan ni Tatay Digong, sana, no? Napakarami sigurong mga probinsya sa ating bansa, lalo na sa mga mararaming magaganda yung mga products, no? Particularly sa Mindanao, maraming may ginto dyan, di ba? Nandyan yung mga prutas na napakaganda, napakasasarap. Pag nagkataon, baka bigla na lang maungusan ng Mindanao ang Imperial Manila, mga partner. Okay, partner, basahin ko lang itong comment ni Shuni. Nagkataon lang na taga Mindanao ang dating Pangulo na hinahangaan natin kahit taga saan, basta matino. Ayan. Correct. Si Tambaloslos, taga Visayas, iboto natin BMR.
Yikes. Kahit bayan ko yun, kapwa. Waray yun eh, waray. Pero adoy kay diri gadak maruyag diri ko ito nibuboto kami nga tanan sa namon nga mga kabuktuan kaprintihan sa mga waray non diri namon ito nibuboto. Ayan. Maraming salamat po kay Amik TV 45. Pupugak signal ni Badia. Ayan, Boss Badong, pupugak-pugak daw yung signal ko. Alam mo, alam ni ano yan ni KPL. Naiwan ko yung ano natin KPL, yung magic ano diyan. Magic wifi natin, Boss Badong. Magic wifi namin, kung may saksakan okay ka na. Alam ko yan. Kaya pinagtsatsagaan natin tong wifi dito sa hotel. Oh, yan. Ay mo Ito, sinabi, sabi- pinadala ko sana itong ano ko, magic wifi ko dito sa iyo. Ayan, sabi ni, Sayang. ni Shirley Sato, partner, OMG, partida pa ng panahon ni Tatay Digong, COVID pa. Oo, di ba? Pero hindi niya tayo napabayaan, mga partner. Correct. Imagine niyo kung si BBM kaya yung ano, yung presidente ng COVID. Kawawa na naman tayo. Sabi ni, Ito ba, ako lang partner ha, sabi ni Amik, federal government yon sana, hindi parliamentary form of government. Federal pala, tama. Federal nga Oo, pala yung federal, ano ni federal, Tatay oo. Digong. Salamat pa partner Amik. basahin ko lang si Delia Pineda, partner. Yes, dati proud kami bilang OFW nung si Tatay Digong ang presidente at nawala ang takot namin na mag-abroad dahil nandyan si Tatay Digong na magtatanggol. Pero kamusta po ngayon, Madam Delia Pineda? Ayan, yan siguro yung ano, yan siguro yung isa, no? Kasi nasa abroad ka, tapos kinakabahan ka pa kung ano mangyari sa anak mo. Nawala yan nung panahon ni Tatay Digong eh. Alam kasi nila na wala ng mga adik na pagtetripan yung mga anak nila. Anytime may mangyari. Ngayon, hindi na rin ganun sila kakampante. Ito nga partner, comment ni Master Donna Damias. Ang amo ko din tinatanong kung bakit ibinalik ang Marcos na mamuno. Sinagot ko, ibinalik namin ang Duterte Ibabalik. ibabalik namin ang Duterte sa 2028 sa pamamagitan ni Vice President Sara Duterte, mga partner.